The Gospel today offers us one important guide in our preparation for Christmas. The Gospel talks about John the Baptist. And his message, very appropriate, tamang-tama po sa paghahanda natin. Anong sabi ni Juan? Prepare the way of the Lord, make straight His ways. Prepare the way of the Lord. Ihanda ang landas ng Panginoon at paano ihahanda? Tuwirin ang kanyang landas. Ituwid ang dapat ituwid. Ituwid kung anuman po ang baluktot. John is the voice of one who cries out from the desert. Kaya lang po, meron pong problema. Sapagkat nung panahon ni Jesus, ang inaasahan ng mga Hudyo, itong pagpapahayag ng pagdating ng Panginoon, inaasahan nila na ito ay magmumula sa sentro ng kanilang pananampalataya. Marahil sa Jerusalem, kung nasaan ang templo. Kaya lang po si San Juan, sabi sa atin, galing sa disyerto, galing sa ilang. Ang disyerto po ay liblib, ang disyerto po ay malayo. Mahirap yan puntahan. Hindi dyan nagpupunta kung ikaw ay sasamba o mananalangin. No? So, hindi nila inaasahan na sa disyerto manggagaling ang pagpapahayag ng pagdating ng Panginoon. Inaasahan nila sa Jerusalem, sa sentro. So John, crying out from the desert, is unexpected. At meron pang isa, yung description ng itsura ni Juan Bautista, kung babasahin natin yung isa pang bahagi ng Ebanghelyo, we are told that John the Baptist was wearing camel hair with leather belts, eating locusts and honey. Balahibo ng kamelyo ang suot at ang kanyang sinturon, balat, at kumakain lamang ng honey, ng locusts. No? So, kung i-imagine natin si John the Baptist, camel's hair with leather belt, at siguro baka nga madungis pa kasi hindi naman malinis sa disyerto, maalikabok. Medyo hindi presentable si Juan Bautista. Subalit ang inaasahan ng mga Hudyo ay ang magiging instrumento sa pagdating ng Panginoon marahil ay ang kanilang mga pinuno, ang mga saserdote, eskriba, pariseyo. So John the Baptist is unexpected messenger coming from an unexpected place. Hindi inaasahan na lugar, hindi inaasahan na tao sa pagdating ng Panginoon. Alam ninyo, hanggang ngayon, ganyan kumilos ang Diyos sa paraang hindi inaasahan. Madalas, sa mga lugar na hindi inaasahan, sa pamamagitan ng mga taong hindi natin inaasahan. Oo, inaasahan natin pag tayo ay pumunta sa simbahan, nagsimba, inaasahan natin ang biyaya ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Oo, pag binasa ang salita ng Diyos, kapag tayo ay tumanggap ng banal na komunyon, tayo ay nagdasal sa harap ng tabernakulo, inaasahan natin, we expect God. Pag dumalaw tayo sa Adoration Chapel, sa celebration ng mga sacraments, we expect the presence of God. Kaya lang, hindi natin pwedeng ikahon ang presensya ng Diyos. Hindi natin pwedeng ikahon
ang pagkilos ng Diyos na tila baga sa labas ng simbahang ito, sa labas ng misa, ay hindi na siya maaring matagpuan, ay hindi na siya maaring kumilos, hindi na siya maaring maranasan. Sapagkat the ways of the Lord are unexpected ways. The Lord can work through unexpected people in unexpected places. Alam niyo po, ang gawain po ng isang pari ay magmisa araw-araw. At kasama po sa pagmimisa ay yung homily, yung paghahanda ng pangangaral. Yan po, kailangan po dyan ng pagkilos ng Diyos, inspirasyon mula sa Diyos. Sa akin pong pagkapari, nagkaroon na ako ng pattern. Usually pag Wednesday, babasahin ko na yung gospel para sa linggo. Magsisimula na ako ng paghahanda ng homily para sa Sunday. Halimbawa ngayon, ano? At iba-iba po ang pagkilos ng Diyos unexpected. Minsan, magbabasa ka ng gospel ng Miyerkules ng umaga, sa hapon meron na, buo na. Kaya relax ka na. Relax na ako. Pagdating ng Huwebes, Biyernes, petiks na. Pero may mga pagkakataon, nagbasa ka ng Miyerkules, Huwebes, wala pa rin. Biyernes, wala pa rin. Sabado na, alas 11 na ng gabi, wala pa rin. Kasi say, Lord, busy ka ba? Nasaan yung inspirasyon? Iba unexpected. Ang hirap ispilengin pagkaminsan. At alam niyo pagkaminsan, dumadating yung inspirasyon sa mga unexpected places. Alam niyo kung saan ako madalas nakakaisip ng homily? Sa traffic. Sa sasakyan. Habang nagmamaneho. No? Lalo na ngayon, ano? Sobrang traffic. Pag may naisip ako, buti na lang may cellphone, pwede ka mag-record. Ire-record ko. Para pagdating sa kumbento, isusulat ko. Unexpected place. Pero alam niyo, meron akong isang homily na naisip ko talaga sa pinaka-unexpected place. Alam niyo kung saan? Gusto niyong malaman kung saan? Huwag niyong ikasasama Baka ikasama niyo Alam niyo kung saan? Bubulong ko lang. Sa CR. Sa CR. Sabi ko, huwag mong kalilimutan yan. Pagkatapos nito, isusulat mo to. Pero hindi po itong homily na to. No? Yung ibang homily po yung naisip ko sa CR. Unexpected place. Of course, we expect the Lord to be here in the church, to be here in Holy Communion. We have our own expectations. Pag nagdasal tayo, pag lumuhod tayo, pag nag-rosary tayo. Pero ito po, hindi natin pwedeng ikahon kung paano kumilos ang Diyos. Madalas, He will always surprise us with His ways. Hindi ba yan ang kwento ng Pasko? Saan ba pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Alam niyo ang Bethlehem, backward town yan. Sabi nga natin, "O little town of Bethlehem." Wala sa sentro yan. Nasa gilid lang yan ng Jerusalem. Compared to Jerusalem, Bethlehem is backward until today. Until today. I was privileged to visit Holy Land last April. Until today, Bethlehem is backward. Nothing is expected from Bethlehem but unexpected place. Sa Bethlehem, pinanganak ang anak ng Diyos. Sino ba naman si Maria at Jose? Simpleng Hudyo, simpleng babae,
simpleng karpentero, taga saan? Taga Nazaret. Alam nyo kung anong reputasyon ng Nazaret? Kahit sa Ebanghelyo, sila na nagsabi, from the Gospel of St. John, anong sabi doon? Can anything good come from Nazareth? Iyon ang reputasyon ng Nazareth. May mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Unexpected place, unexpected people, and yet God came and worked. Pwede po kasing mangyari na nasa harap na natin ang presensya ng Diyos, hindi pa natin nakikita dahil iba ang inaasahan natin. Pwede po kasing mangyari na nasa lugar na tayo kung saan gustong kumilos ng Diyos, pero hindi pa rin natin nararanasan dahil iba ang inaasahan natin. Pwede po kasing mangyari na nagpadala ng Diyos ng mga taong tutulong sa atin, pero hindi pa rin natin nakita dahil ibang tao ang inaasahan natin. We have our expectations about God. But do not forget, God always destroys what we expect because He works in unexpected ways. At yan po ang dasal natin. Sana po maging laging bukas tayo sa presensya ng Diyos. Laging bukas sa pagkilos ng Diyos. Kahit saan, kahit kailan, kahit sino. Amen.